Isipin nyo, nakakita kayo ng larawan ng inyong great-great-grandfather na kinunan 10 taon bago pa siya isinilang. Imposible, di ba? Labag ito sa lahat ng batas ng lohika at ng mismong panahon. Ganyan halos ang sitwasyon ng mga astronomo nang itutok nila ang pinakamalakas na teleskopyo sa kasaysayan, ang James Webb Space Telescope, sa pinakamadilim at pinakamalayong sulok ng universo. Ang inaasahan nilang makita ay mga sanggol ng kalawakan, malalabo, magugulo, at mga galaksiyang nagsisimula palang mabuo. Pero ang nakita nila ay isang bagay na mailalarawan bilang imposibleng nakaraan. Nakita ng teleskopyo ang liwanag mula sa mga galaksi na tila napakalaki, napakaliwanag, at napakahinog na para sa kanilang napakabatang edad. Para itong makakita ng isang bagong silang na sanggol na nakakapagsalita na ng buong pangungusap at nagbabasa na ng klasikong literatura. Niyanig ng pagtuklas na ito ang pundasyon ng modernong kosmolohiya at pinilit ang mga siyentipiko na magtanong ng isang napakahirap na katanungan. Paano kung ang lahat ng akala natin tungkol sa simula ng ating universo ay hindi pala ganap na totoo? Sa sleep lecture na ito, maglalakbay tayo ng higit 13 bilyong taon pabalik sa nakaraan, sa mismong cosmic dawn o simula ng kalawakan. Susubukan nating intindihin kung ano ba talaga ang nakita ng James Webb. Bakit ito nagdulot ng matinding pagkabahala at anong mga matatapang, halos katang-isip na mga teorya ang nabubuo ngayon upang ipaliwanag ang paradox na ito ng liwanag mula sa imposibleng nakaraan. Maghanda dahil titingnan natin ang lampas sa abot tanaw ng ating nalalaman. Bago natin pasukin ang mismong misteryo, ihanda muna natin ang ating mga gamit at unawain ang mga pangunahing konsepto. Kung wala ito, mawawalan ng kabuluhan ang ating paglalakbay. Ang pangunahing bida sa kwento natin ay ang liwanag. Ang liwanag ay naglalakbay sa isang may hangganan, kahit na napakabilis na bilis, halos 300,000 kilometro bawat segundo. Nangangahulugan ito na ang liwanag mula sa anumang bagay ay hindi agad-agad nakakarating sa atin. Halimbawa, ang liwanag mula sa araw ay tumatagal ng mga 8 minuto bago makarating sa daigdig. Kaya kapag tumitingin tayo sa araw, nakikita natin ito kung ano ito 8 minuto na ang nakalipas. Para sa malalayong bituin, ang pinag-uusapan ay taon, libo-libo o milyong taon. At para sa ibang mga galaxy, bilyon-bilyong taon. Kaya ang teleskopyo ay hindi lang isang panglaki ng tingin. Ito ay isang tunay na time machine. Kung mas malayo ang tinitingnan natin sa kalawakan, mas malalim ang nakaraan na sinisilip natin. At ang teleskopyong James Webb ay nilikha para lamang dito upang makita ang pinakaunang mga bituin at galaxy na sumikat pagkatapos ng Big Bang. Pero paano natin malalaman kung gaano kalayo ang isang galaxy? Dito papasok ang isang phenomenon na tinatawag na redshift o pulang paglipat. Ang universo ay patuloy na lumalawak at ang paglawak na ito ay iniinat ang espasyo mismo. Kapag ang liwanag mula sa isang malayong galaxy ay naglalakbay patungo sa atin sa pamamagitan ng lumalawak na espasyong ito, ang mga wave or alon nito ay iniinat din. Tumataas ang haba ng wavelength at ang liwanag ay lumilipat patungo sa pula, ang bahagi ng spectrum na may mas mahabang wavelength. Kung mas malayo ang galaxy, mas matagal naglakbay ang liwanag, mas matindi ang paglawak ng espasyo, at mas malaki ang redshift nito. Sa pagsukat sa redshift na ito, makukwenta ng mga astronomo kung gaano kalayo ang bagay at bilang resulta kung gaano karaming bilyong taon sa nakaraan tayo tumitingin. Ang dalawang prinsipyong ito, ang may hangganang bilis ng liwanag at ang redshift,
ang siyang susi sa lahat ng obserbasyon sa sinaunang universo at susi sa pag-unawa sa ating paradox ngayon. Kaya, alamin pa natin ng mas malalim ang tungkol sa pangunahing instrumento natin sa pagtuklas, ang James Webb Space Telescope. Hindi lang ito basta kapalit ng sikat na habol. Ito ay isang malaking pag-angat sa teknolohiya na lampas sa isang buong henerasyon. Kung ang Hubble ang naging bintana natin sa universo, ang Webb naman ay isang portal pabalik sa nakaraan na sadyang idinisenyo para masagap ang pinakaunang liwanag pagkatapos ng Big Bang. Ang pangunahing salamin nito na binalutan ng napakanipis na ginto ay may diameter na like 0.29 metro, halos 3 beses na mas malaki kaysa sa Hubble. Binubuo ito ng 18 hexagonal na bahagi na lumantad sa kalawakan, parang isang dambuhalang bulaklak na origami. Ang ganitong kalaking salamin ay nagbibigay daan para makakolekta ito ng mas maraming liwanag na nangangahulugang makikita nito ang mas malabo at mas malalayong bagay. Ngunit ang pinakalamaking katangian ng web ay ang kakayahan nitong makakita sa infrared na range. Naaalala ninyo ba noong pinag-usapan natin ang tungkol sa redshift? Ang liwanag mula sa pinakaunang mga kalawakan ay humaba ng husto sa bilyon-bilyong taon ng paglalakbay, kaya mula sa visible at ultraviolet na liwanag, naging infrared na ito. Halos hindi ito nakita ng Hubble dahil limitado ang paningin nito. Ngunit ang Webb ay isang infrared na eksperto. Upang gumana ng maayos ang mga sensitibong detektor nito, kailangan itong palamigin sa napakababang temperatura, halos absolute zero o hanggang negatibong 233 degrees Celsius. Anumang init mula sa mismong teleskopyo, sa araw, o sa daigdig ay magiging parang nakakasilaw na ingay para rito. Kaya naman, nilagyan ng web ng isang higanting heat shield na may 5 layer, kasing laki ng isang tennis court, na patuloy na nagpoprotekta rito mula sa anumang init, at hindi ito nakapwesto sa orbit malapit sa daigdig tulad ng Hubble, kundi 1 milyong kilometro ang layo sa daigdig sa tinatawag na Lagrange Point L2 pin. Dito, nagbabalanse ang puwersa ng grabidad ng araw at ng daigdig na nagbibigay daan para manatili ang teleskopyo sa likod ng ating planeta at mapanatili ang matatag na posisyon. Lahat ng mga kamanghamanghang inhinyeriyang ito ay nilikha para sa isang pangunahing layunin: sumilip sa panahon ng cosmic dawn at sagutin ang tanong, paano at kailan sumindi ang mga unang ilaw sa universo. Gayunpaman, walang nag-akala na ang mga sagot na ipapadala nito ay magbubunga pa ng mas marami at mas fundamental na mga tanong. Talakayin pa natin ng mas malalim ang konsepto ng mas malayo, mas maaga, dahil ito ay napakahalaga sa ating pag-aaral. Isipin ninyo na ang universo ay isang malawak na karagatan at tayo ay nakaupo sa pampang. Kapag nagbigay ng senyas na ilaw ang isang malayong barko, hindi natin ito nakikita sa mismong oras na ipinadala, kundi pagkatapos ng ilang sandali, ang oras na kailangan ng liwanag upang tawirin ang distansya sa pagitan natin. Ngayon, isipin natin na ang karagatang ito ay patuloy na lumalawak at ang lahat ng barko ay nagkakahiwalay. Kapag mas malayo ang barko sa atin, mas mabilis ang paglayo nito. Ito mismo ang ating lumalawak na universo. Ang liwanag na inilabas ng isang galaksiya bilyon-bilyong taon na ang nakalipas ay nagsisimulang bumiyahe patungo sa atin. Habang ito ay lumilipad, ang mismong espasyo sa pagitan ng galaksiya at natin ay lumalawak. Hindi ang galaksiya ang lumilipad sa espasyo, kundi ang mismong space-time ang nagdadala sa kanya palayo sa atin. Maihahalin tulad natin ito sa isang mananakbo sa isang treadmill na patuloy na lumalaki.
Tumatakbo siya sa parehong bilis, ngunit ang finish line ay patuloy na umaatras. Kaya naman, ang liwanag mula sa pinakamalayong bagay ay nangangailangan ng bilyon-bilyong taon para makarating sa atin. Kapag tiningnan natin ang Andromeda Galaxy, ang pinakamalapit na malaking galaksya, nakikita natin ang liwanag nito na naglakbay ng 2.5 milyong taon. Nakikita natin ang nakaraan nito. Kapag tinitingnan ng Webb, James Webb Space Telescope, ang isang galaksya na may redshift na halimbawa Z equals 10, nakikita nito ang liwanag na inilabas noong ang universo ay nasa humigit kumulang 480 milyong taon pa lamang. Napakabata nito kung ikukumpara sa kasalukuyang edad nito na 13.8 bilyong taon. Ito ang pagkabata ng kosmos. Sa madaling salita, nagsasagawa ang Webb ng isang uri ng kosmikong arkeolohiya. Bawat patong ng distansya ay isang patong ng panahon. Sa pagmamasid sa mga galaksya sa iba't ibang distansya, nakakabuo ang mga astronomo ng isang kumpletong larawan ng ebolusyon ng universo mula sa mga unang magulo at simpleng kumpol ng gas at bituin hanggang sa maringal na spiral galaxies na katulad ng ating Milky Way. Inasahan nila na makakakita sila ng napakaprimitibo, maliit at magulong bagay sa pinakamalalim na patong ng panahon. At nang sa wakas ay nahukay na nila ang pinakaunang bahaging ito. Isang matinding gulat ang sumalubong sa kanila. Sa halip ng mga primitibong dampa, nadiskubre nila ang mga ganap na naitayo ng lungsod. At ito ang bumabasag sa buong kronolohiya ng pagtatayo ng kosmos na maingat nilang binuo sa loob ng ilang dekada. Ngayon, gamitin natin ang ating pangunahing panukat, ang redshift o ang paglipat ng liwanag patungo sa pula. Sa simula, baka isipin nating napakakomplikado ng pisika nito. Pero sa totoo lang, napakaganda at simple ng ideya. Alalahanin natin kung paano nagbabago ang tunog ng sirena ng ambulansya. Habang papalapit, tumataas ang tono. At habang lumalayo, bumababa. Ito ang epekto ng Doppler. Ganoon din ang nangyayari sa liwanag. Kung ang pinagmumulan ng liwanag ay lumalayo sa atin, tila humahaba o nag-iinat ang mga light wave nito. Bumababa ang frequency, kaya naman naglilipat ito patungo sa pulang bahagi ng spectrum. Kung papalapit naman, naglilipat ito sa asul. Subalit, sa larangan ng kosmolohiya, iba ang ating kinakaharap, ang cosmological redshift. Dito, hindi ang bilis ng galaxy na lumilipad sa kalawakan ang mahalaga, kundi ang pag-iinat ng kalawakan mismo, gaya ng napag-usapan na natin. Ilarawan nyo na lang na may iginuhit kayong alon sa isang goma at bigla nyo itong ininat. Hahaba ang alon, tama? Ganoon din ang nangyayari sa isang photon, partikulo ng liwanag. Habang naglalakbay ito sa universo na patuloy na lumalaki, humahaba rin ito kasabay ng pag-inat ng kalawakan. Ang redshift na inirepresenta ng letrang Z ay nagpapakita kung gaano nakalaki ang inunat ng universo mula nang umalis ang liwanag sa pinagmulan nito hanggang sa dumating sa atin. Kung ang Z ay katumbas ng isa, Z equal 1, ibig sabihin, dumubli ang laki ng universo mula nang inilabas ang liwanag. Kung Z dito nagtatlong beses na, para sa pinakamalayong mga bagay na nakita ng Webb telescope, ang sagsad ay maaaring lumampas sa 10 o aabot pa sa 13. Ipinahihiwatig nito na noong binitawan ng mga galaksing iyon ang liwanag na nakikita natin ngayon, ang universo ay mas maliit ng 11 o 14 na beses kaysa sa kasalukuyan. Iyon ay isang yugto na napakakapal, napakainit, at napakabata pa ng universo. Para sukatin ang redshift na ito, gumagamit ang mga astronomo ng spektroskopiya. Hinihiwalay nila ang liwanag mula sa isang galaxy upang makita ang buong bahaghari
o ang spectrum nito. Sa spectrum na ito, may makikita tayong maitim na mga guhit, ang mga absorption line na tumutugma sa iba't ibang kemikal na elemento sa mga bituin ng galaxy. Alam natin kung anong wavelength dapat lumabas ang mga guhit na ito kapag sinukat sa laboratorio dito sa mundo, sa paghahambing sa posisyon nila sa laboratorio at sa posisyon nila sa spectrum ng malayong galaxy. Nakukwenta ng mga siyentipiko kung gaano kalayo ang inilipat ng mga guhit na ito patungo sa pula at doon nila nakukuha ang halaga ng Z. Ito ang pinakapinagkakatiwalaang paraan para sukatin ang distansya sa kalawakan at ang mga sukat na ito nang inilapat sa mga bagay na natuklasan ng Webb ay humantong sa napakagandang resulta. Kinumpirma ng data ng spektroskopya. Ang mga galaksing ito ay talagang nasa dulo ng nakikita nating universo sa pinakalalim na bahagi ng nakaraan nito. Kaya naman, ang kahangahangang pagka may gulang o maturity ng mga ito ay hindi pagkakamali o paningin lang. Ito ay isang tunay na katotohanan na nangangailangan ng mas malalim na paliwanag. Para maintindihan natin kung bakit nakakagulat ang mga bagong tuklas na ito, kailangan muna nating balikan kung ano ang dating paniniwala sa universo. Ang pananaw na ito ay tinatawag na Standard Cosmological Model or mas kilala sa tawag na Lambda CDM, LCDM. Hindi lang ito basta teorya. Ito ang bunga ng ilang dekada ng pagmamasid, pagtutuos at pagpapatunay. Inilalarawan nito ng napakatumpak ang ating universo sa malalaking saklaw. Ayon sa modelong ito, binubuo ang universo ng tatlong pangunahing sangkap. Una, ang tinatawag na ordinaryong baryonic matter. Ito ang bumubuo sa ating lahat, sa mga planeta at mga bituin. Ang nakakapagtaka, halos 5% lang nito ang nasa universo. Ang pangalawa at mas makabuluhang bahagi ay ang dark matter, madilim na materya, na bumubuo sa halos 27%, 27%. Hindi natin alam kung ano ito. Hindi ito naglalabas o sumisipsip ng liwanag. Ngunit nakikita natin ang epekto nito sa grabidad sa lahat ng dako. Ito ang pumipigil sa mga kalawakan, galaxies, na magkawatak-watak. Bumubuo rin ito ng isang dambuhalang saput ng kalawakan, kung saan lumalaki ang mga kalawakang ito, parang patak ng hamog. Sa modelong LCDM, ang matter na ito ay itinuturing na malamig, cold dark matter, o CDM. Ibig sabihin, ito ay binubuo ng mga partikulo na dahan-dahang gumagalaw. Mahalaga ito dahil ang ganitong klasing matter lang ang madaling magtipon-tipon at magsilbing buto ng grabidad, gravitational seeds, para sa pagbuo ng mga kalawakan sa hinaharap. At sa huli, ang ikatlo, pinaka-misteryoso at pinaka-nangingibabaw na bahagi ay ang dark energy, madilim na enerhiya, na halos 68%, 68% ng kabuuang enerhiya masa ng universo. Ito ay sinasagisag ng Griegong letra na lambda, L, at responsable sa mabilis na paglawak ng universo. Kumikilos ito na parang anti-gravity na nagtutulak palayo sa espasyo. Ang modelong LCDM ay perpektong inilalarawan ang cosmic microwave background at ang malakihang istruktura ng universo. Gumagawa rin ito ng napaka-espesipikong hula tungkol sa kung paano dapat nabuo ang mga unang istruktura. Ayon sa modelong ito, ang proseso ay hierarchical o mula sa maliit patungo sa malaki, bottom up. Dapat ang unang nabuo ay maliliit na bukol ng dark matter. Hinila nito ang ordinaryong gas at mula rito nabuo ang mga unang bituin at dwarf galaxies. Pagkatapos, ang maliliit na kalawakan na ito ay dahan-dahang magsasama-sama sa loob ng daan-daang milyon at bilyon-bilyong taon upang bumuo ng mas malalaki at mas malalaking istruktura. Ang hinulaan ng modelo ay makikita natin sa maagang universo ang napakaraming maliliit at madidilim
na proto-galaxies at hindi ang mga dambuhalang kalawakan na nakita ng Webb telescope. Ngayon, dumako naman tayo sa mismong panahong dahilan kung bakit ginawa ang James Webb, ang panahon ng pagsikat ng kosmos. Pagkatapos ng Big Bang, ang universo ay mainit, siksik, at parang sabaw ng mga elementary particles. Unti-unti itong lumawak at lumamig. Pagkatapos ng mga 380,000 taon, lumamig na ito ng sapat para magkaisa ang mga proton at elektron at maging neutral na atomo ng hydrogen at helium. Dito naging malinaw ang universo sa liwanag at ang unang liwanag na ito ang nakikita natin ngayon bilang relic radiation o cosmic microwave background. Pero pagkatapos nito, sumunod ang tinatawag na madidilim na panahon, Dark Ages. Napuno ang universo ng neutral na gas, wala pang mga bituin, at ang tanging nangingibabaw ay ang matinding kadiliman. Tumagal ang panahong ito ng tinatayang mula 100 hanggang 200 milyong taon. Sa panahong ito, nagsimulang magtipon ang gas sa loob ng mga bukol-bukol ng dark matter, sumisikip dahil sa grabidad, hanggang sa nagapoy ang mga unang bituin sa kanilang mga sentro. Ito na ang pagsikat ng kosmos. Ayon sa mga teorista, ang mga unang bituing ito tinatawag na populasyon tertiary or population tertiary ay dapat nagawa lamang sa hydrogen at helium. Wala pa kasing mas mabibigat na elemento noon. Dahil dito, inaasahan na napakakapal ng mga bituing ito daan-daang beses na mas malaki kaysa sa ating araw, sobrang init at sobrang liwanag. Ngunit, napakaikli lang ng kanilang buhay, ilang milyong taon lamang. Sa pagsabog nila bilang mga supernova sila ang unang nagtapon ng mabibigat na elemento sa kalawakan, tulad ng carbon, oxygen, at iron, na siyang pinagmulan ng sumunod na henerasyon ng mga bituin, ng mga planeta, at sa huli, pati na rin sa atin. Batay sa modelo, ang mga unang galaksya ay dapat na maliliit, madidilim, na buo mula sa mga kauna-unahang bituing ito at halos walang mabibigat na elemento. Pagkatapos, ang liwanag mula sa mga unang bituin at galaksya ay nagsimulang mag-ionize sa nakapalibot na neutral na hydrogen at ginawa itong plasma muli. Ang prosesong ito ay tinatawag na reionization at ito ang nagbigay daan upang maging malinaw at transparent ang universo gaya ng nakikita natin ngayon. Ang web ay inasahang maging saksi sa napakalaking prosesong ito na makita ang mga unang mahiyain na kislap ng liwanag na sumisingaw mula sa ulap ng Dark Ages. Dapat sana kinumpirma nito ang maganda at luhikal na larawang ito. Ngunit, gaya ng madalas mangyari sa agham, ang katotohanan ay lumabas na mas kahanga-hanga at mas komplikado. At narito na ang sandali ng katotohanan. Sa ilalim ng proyekto ng JADES or JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, nag-ukol ang teleskopyong James Webb ng maraming oras, dekada-dekalidad na pagtitig sa isang napakaliit na bahagi ng kalangitan na tinatawag na Hubble Deep Field. Kahit isa na ito sa pinaka-pinag-aaralan na bahagi ng kalangitan, nasilayan ito ni Webb sa isang bago at kakaibang liwanag, ang infrared. At sa libu-libong kalawakan, may natuklasan siyang ilang kandidato na napakataas ng redshift. Ang Zeton factor ay umabot sa 11, 12 at maging 13. Ang pinakakilala sa mga objekto na ito ay tinawag na JADES GS Zetetrin 0. Ang liwanag nito ay naglakbay patungo sa atin sa loob ng 13.4 bilyong taon. Nakikita natin ito ngayon kung ano ito noong ang universo ay 230 milyong taon pa lamang. Ito ang bagong may hawak ng record, ang pinakamalayong kalawakan na kailanman nakumpirma sa pamamagitan ng spectroscopy. Ngunit ang ikinagulat ng lahat ay hindi ang mismong distansya, kundi ang mga katangian ng kalawakang ito
at ng iba pang katulad nito. Hindi sila maliliit at malalabo tulad ng inaasahan ng mga teorya. Sa halip, sila ay nakakagulat na maliwanag at napakamamasa. Ang bigat ng mga bituin sa ilan sa mga kalawakang ito ay tinatayang umaabot sa bilyon-bilyong solar mass. Napakalaking bigat nito para sa napakaagang yugto ng universo. Isipin nyo, ayon sa standard model, may tiyak na budget ang universo ng mga material na pwedeng gamitin para sa pagbuo ng bituin sa panahong iyon. Pero mukhang nagawa ng mga kalawakang ito na gawing bituin ang halos 100% ng gas na available sa kanila. Isa itong napakabilis at sa teknikal na punto, inefficient na proseso na hindi hinulaan ng teorya. Higit pa rito, hindi lang sila basta magulong kumpol ng bituin. Ang ilan sa kanila, gaya ng kalawakang Sears 2112 na natuklasan sa isa pang survey, ay mayroon ng maayos na istruktura na kahawig ng isang barred spiral galaxy tulad ng ating Milky Way. Ang pagbuo ng ganoong komplikadong istruktura batay sa lahat ng kalkulasyon ay inaasahang aabutin ng bilyon-bilyong taon ng interaksyon ng grabidad, hindi lang ilang daang milyong taon. Paulit-ulit na sinuri ng mga astronomo ang datos. Naghanap sila ng mga pagkakamali o posibleng alternatibong paliwanag. Ngunit matigas ang mga numero. Nasa harap nila ang mga object na ayon sa nangingibabaw na cosmological model ay hindi dapat umiral. Sila ay napakalaki, napakaliwanag, at napakakomplikado para sa kanilang yugto. Ito ang mismong liwanag mula sa imposibleng nakaraan. Simulan nating talakayin ng mas malalim ang unang kabalintunaan, ang paradox ng masa. Paano nagkaroon ng ganoong karaming materyales sa pagtatayo na nagkumpul-kumpol sa isang lugar, gayong napakabata pa ng universo? Ang standard model ng Lambda CDM tulad ng ating natatandaan ay nagpapahiwatig ng hierarchical growth o pagbuo ng istruktura ng paunti-unti at patong-patong. Ito ay parang paggawa ng sandcastle sa tabing dagat. Hindi mo kayang biglang magtayo ng napakalaking kastilyo. Una, kailangan mong magtipon ng maliliit na tumpok ng buhangin. Pagkatapos ay pagsasamahin mo ito upang maging mas malalaking tumpok. Gagawa ng mga tore at saka mo lang pagdurugtungin ang mga ito ng pader. Ito ay isang proseso na mabagal at unti-unti. Sa kosmos, ang papel ng buhangin ay ginagampanan ng dark matter at baryonic matter, at ang puwersa na nagtitipon sa kanila ay ang grabidad. Ang grabidad ay isang mahinang puwersa at nangangailangan ito ng mahabang panahon upang hilahin ang materya mula sa malalawak na espasyo at gawing siksik na istruktura. Ayon sa modelo, sa unang ilang daang milyong taon, ang mga maliliit na dark matter halo lamang ang dapat na nabuo, mga 1 milyon hanggang 10 milyong solar masses lamang. Ang mga maliliit na halo na ito ay makakahila lamang ng sapat na gas upang makabuo ng mga dwarf galaxies o maliliit na kalawakan. Ngunit natuklasan ng Webb, JWST, ang mga kalawakan na ang stellar mass. Ibig sabihin, ang bigat ng mga bituin lamang, hindi kasama ang gas at dark matter, ay umabot na sa bilyon at sa ilang pagkakataon hanggang 10 bilyong solar masses. Upang makalikha ng ganoong karaming bituin, ang orihinal na ulap ng gas at dark matter ay dapat na 10 hanggang 20 beses na mas mabigat. Nangangahulugan ito na sa loob lamang ng 3 hanggang 4 milyong taon matapos ang Big Bang, kailangan ay nabuo na ang dark matter halos na may bigat na daan-daang bilyong solar masses. Batay sa mga kalkulasyon ng Lambda CDM, ito ay halos imposible. Kulang na kulang ang oras para itong pagtatangkang magtayo ng isang skyscraper
sa loob lang ng isang gabi gamit lamang ang ilang manggagawa at ilang pala. Kaya may tatlong posibleng paliwanag. Una, mali ang ating mga kalkulasyon sa bilis ng kosmikong pagtatayo. Ikalawa, ang mga naunang tagapagtayo ay may hindi natin alam na mga makabagong kagamitan. O ikatlo, mas maaga palang sinimulan ang pagtatayo ng gusali kaysa sa ating inaakala. Ang paradox na ito ng masa ang naging una at pinakamalaking dagok sa kinagisnan nating pag-unawa sa universo. Ipinahiwatig nito na maaaring ang proseso ng pagbuo ng mga galaxy sa maagang bahagi ng universo ay exponentially mas mabilis kaysa sa inaakala natin. O kaya naman, may mali sa ating mga pangunahing pagpapalagay tungkol sa komposisyon at ebolusyon ng universo. Ang pangalawang paradox na nakakagulat din ay ang paradox ng kapanahunan o maturity. Hindi lang tungkol sa bigat ng mga galaxy ang usapan, kundi pati na rin sa kanilang hitsura. Ayon sa teorya, ang mga naunang galaxy ay dapat na parang mga pangit, bukol-bukol, at asimetrikong hugis, bunga ng magulo at mabilis na pagsasanib at pagbuo ng mga bituin. Inaasahan na makakita tayo ng parang mga cosmic tadpoles or butite sa kalawakan, hindi ng mga ganap na nabuong istruktura. Ngunit iba ang ipinakita ng James Webb Space Telescope. Ang ilan sa mga sinaunang galaxy na ito, tulad ng Sears 2112, ay may kahangahangang kaayusan. Mayroon silang maliwanag na sentro, bulge, at mayroon pang disk na istruktura na may pahiwatig ng spiral arms, mga paikot na braso, at isang gitnang bar o tulay. Sa mga modernong galaxy, tulad ng sa atin, ang modisk at spiral arms ay produkto ng matagal na ebolusyon dahil sa grabidad. Ang mga bituin at gas ay umiikot sa isang patag na sirkulasyon, parang isang karusela. Kailangan ng bilyon-bilyong taon upang pakalmahin ang magulong galaw ng gas at mga bituin pagkatapos ng pagsasanib para lamang umikot ang mga ito sa isang organisadong disk. Ang makakita ng ganitong kaayusan sa isang galaxy na ilang daang milyong taon pa lang ang tanda ay isang matinding misteryo. Ito ay parang nakakita ka ng perpektong biyak na diamante, gayong ang inaasahan mo ay isang simpleng piraso ng uling. Bukod pa rito, ang kulay ng mga galaxy na ito ay nagpapahiwatig din ng kanilang maturity. Hindi sila gaanong bughaw, blue, tulad ng inaasahan. Ang asul na kulay sa mga galaxy ay kadalasang nauugnay sa mga batang bituin, yung mga malaki at sobrang init. Ang kulay pula naman ay maaaring magpahiwatig ng maraming alikabok o ng pagkakaroon ng mas matatanda, hindi gaanong malalaki at mas malamig na mga bituin. Ang pagsusuri sa liwanag ng mga maagang galaxy na ito ay nagpakita na mayroon na silang halo-halong populasyon ng bituin, kabilang na hindi lang ang una, kundi pati na rin ang pangalawang henerasyon. Nangangahulugan ito na ang siklo ng pagsilang ng bituin, kamatayan, pagpapayaman ng kapaligiran, pagsilang ng bagong bituin ay nakakumpleto na ng ilang ulit. At lahat ng ito ay nangyari sa napakaikling panahon kung ikukumpara sa pamantayan ng kalawakan. Ang hindi inaasahang struktural at stellar na kapanahunan na ito ay lalong nagpalala sa problema. Iba ang mabilis na pagkolekta ng maraming material sa isang lugar. Lubos na iba naman ang magkaroon ng sapat na oras upang bigyan ito ng komplikado, maayos na hugis at isagawa ang ilang cycle ng ebolusyon ng bituin sa loob ng iisang maikling yugto ng panahon. Ang ikatlong bahagi ng misteryong ito ay nakatago sa komposisyong kemikal ng mga sinaunang star system na ito. Dito, kailangan nating talakayin ang tinatawag na metals or metal. Sa larangan ng astronomiya, ang metals ay tumutukoy sa anumang elementong kemikal na mas mabigat sa hydrogen at helium.
Kabilang dito ang carbon, oxygen, nitrogen at iron. Lahat ng bumubuo sa mga planeta at sa atin mismo. Ngunit hindi nilikha ang mga elementong ito noong naganap ang Big Bang. Ang Big Bang ay naglabas lamang ng hydrogen, helium at napakaliit na bahagi ng lithium. Ang lahat ng iba pang elemento sa periodic table ay niluto sa loob ng mga bituin sa pamamagitan ng nuclear fusion at kumalat sa kalawakan matapos silang sumabog bilang mga supernova. Bawat bagong henerasyon ng bituin ay nabubuo mula sa gas na mayaman sa metals na galing sa mga naunang henerasyon. Dahil dito, ang komposisyong kemikal ng isang kalawakan ay parang isang pasaporte na nagsasabi ng edad nito at kasaysayan ng pagbuo ng bituin. Ang mga batang kalawakan ay inaasahang maging metal poor. Ibig sabihin, naglalaman ng kakaunting mabibigat na elemento. Samantalang ang matatanda at mas maunlad na mga kalawakan tulad ng Milky Way ay metal rich o sagana sa metals. Nang suriin ng Webb Space Telescope ang light spectra mula sa mga imposibleng kalawakan, nakita nito ang bakas ng carbon at oxygen. Hindi ito nakakagulat dahil inaasahang mabilis na nalikha ng mga unang dambuhalang bituin ang mga elementong ito. Ngunit ang dami ng mga elementong ito, pati na ang presensya ng cosmic dust na binubuo rin ng mabibigat na elemento, ay mas mataas kaysa sa inaasahan. Upang makaipon ng ganoong karaming metals at alikabok, kailangan sanang ilang henerasyon na ng dambuhalang bituin ang nabuhay, dumaan sa kanilang maikling buhay at sumabog. Dahil dito, lalo pang sumisikip ang time frame o limitasyon sa oras. Ang proseso ng chemical enrichment ng universo na inakalang mabagal at paunti-unti ay tila nangyari sa sobrang bilis, parang nakaturbo sa pinakaunang sulok ng universo. Saan nanggaling ang biglaang pagbilis na ito? Posible ba na ang mga unang bituin ay mas dambuhala pa at mas mahusay na lumikha ng metals kaysa sa iminumungkahi ng ating mga modelo? O kaya naman, mayroon bang mga kakaibang uri ng pagsabog ng bituin na hindi natin alam? Ang chemical imprint na ito na naiwan sa spektra ng sinaunang kalawakan ay isa pang mahalagang ebidensya sa ating cosmic detective work na nagpapahiwatig na kailangan nating muling isulat ang mga unang kabanata ng kasaysayan ng universo sa gitna ng halos lahat ng modernong kalawakan, kabilang na ang ating sariling Milky Way, may nakatagong mga halimaw, ang tinatawag na supermassive black holes. Ang mga ito ay tumitimbang ng milyon-milyon o bilyon-bilyong beses pa kaysa sa araw. Pinaniniwalaang lumalaki ang mga black hole na ito kasabay ng paglaki ng kanilang mga kalawakan. Kaya naman, ang kanilang masa ay may malaking kaugnayan sa masa ng sentral na bahagi ng kalawakan, ang galactic bulge. Pero paano nga ba sila nagsimula? May dalawang pangunahing teorya. Ang una ay tinatawag na light seeds o magaan na buto. Ipinapalagay nito na nagsimula sila bilang mga stellar mass black holes. Ang mga labi matapos sumabog ang mga pinakaunang bituin. Unti-unti silang lumaki, sumisipsip ng gas at nakikipag-isa sa iba pang black holes. Ito ay isang mabagal na proseso. Ang pangalawa naman, ang heavy seeds or mabigat na buto ay nagsasabing maaaring nabuo ang mga unang black hole mula sa direktang pagbagsak, direct collapse ng dambuhalang ulap ng gas nang hindi na kinailangang dumaan sa pagiging bituin. Dahil dito, agad silang nagkaroon ng bigat na 10-10 o daan-daang libong beses kaysa sa araw. Ngayon, pumasok ang James Webb Space Telescope o Webb at nagdagdag ng kalituhan sa usaping ito. Nakita nito ang ebidensya ng mga aktibong supermassive black holes sa ilan sa pinakaunang kalawakan, mga black hole
na tumitimbang na ng milyon-milyong beses kaysa sa araw. Sobrang laki na nila para sa kanilang edad, lalo na kung galing sila sa teoryang light seeds. Walang sapat na oras para sa ganoong kabilis na paglaki. Kahit ang heavy seeds na senaryo ay nahihirapan dahil nangangailangan ito ng napaka-espesipiko at pambihirang kondisyon noong early universe. Ipinapakita ng mga obserbasyon ng web na ang mga supermassive black holes ay lumitaw ng mas maaga at lumaki ng mas mabilis kaysa sa inaakala natin. Ang ilang siyentipiko ay naghihinala na baka baligtad ang lahat. Hindi ang mga kalawakan ang lumikha ng mga black hole, kundi ang mga dambuhalang black hole ang nagsilbing gravitational anchors kung saan nagsimulang mabuo ang mga kalawakan. Binabaligtad ng ideyang ito ang nakasanayang modelo. Paano kung ang mga buto na ito ay mas matanda pa? Mayroong isang hinuha tungkol sa primary or primordial black holes. Sinasabi na ang mga ito ay nabuo hindi mula sa mga bituin, kundi dahil sa density fluctuations, pagbabago-bago ng densidad sa pinakaunang universe sa loob lamang ng ilang bahagi ng segundo pagkatapos ng Big Bang. Kung nag-exist ang mga ito, magiging perpekto silang handa ng buto para sa mabilis na paglago ng mga kalawakan at ng mga halimaw sa kanilang sentro. Ang problema, hindi pa napapatunayan ang pag-iral ng mga primordial black holes. Kaya naman, ang isyo ng mga imposibleng maagang kalawakan ay hindi mapaghihiwalay sa tanong kung saan nagmula ang mga supermassive black holes. Ang pagresolba sa isang misteryo ay malamang maging susi din sa paglutas ng isa pa. Dahil sa dami ng mga paradox, nagsimulang bumuo ng mga hinuha, hypothesis, ang komunidad ng siyensya. Ang kanilang layunin ay sagipin ang sitwasyon ng hindi naman kailangang gibain ang buong pundasyon ng modernong kosmolohiya. Ang una at pinakakonserbatibong grupo ng hinuha ay tumutukoy sa posibilidad na mayroon tayong hindi lubos na naunawaan sa pisika ng pinakaunang mga bituin. Baka tama naman ang standard model ng universo. Pero ang ating mga modelo sa pagbuo ng bituin sa matitinding kondisyon ng sinaunang kosmos ay may pagkakamali. Kung matatandaan natin, ang mga unang bituin o tinatawag na population that first, ay dapat napakalaki at binubuo lamang ng hydrogen at helium. Pero paano kung sila ay mas matindi pa kaysa sa ating inaakala? May mga modelo na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng superstars or quasi-stars na maaaring umabot sa 10 o 100,000 beses ng masa ng ating araw. Ang mga dambuhalang bituing ito ay sisikat ng napakaliwanag, mas maliwanag kaysa sa ordinaryong kumpol ng mga bituin. Siguro, ang inaakala nating buong kalawakan na may bilyong bituin ay isa o ilan lamang sa mga super bituing ito na napapalibutan ng accretion disk. Ito ang posibleng paliwanag sa di pangkaraniwang liwanag na ating nakikita. Ang nasusukat natin ay hindi ang masa, kundi ang labis na luminosity or pagkinang. Dagdag pa, ang mga bituing ito ay lilikha ng mabibigat na elemento at sasabog ng may matinding puwersa na maaaring magpaliwanag sa mabilis na pagdami ng kemikal na yaman. Ang isa pang ideya ay posibleng mas mataas ang efficiency ng pagbuo ng bituin noong sinaunang universo. Ngayon, sa ating kalawakan, maliit na bahagi lamang ng gas sa molecular cloud ang nagiging bituin. Ang natira ay nagkakalat. Paano kung noong maagang universo, kung saan mas siksik at mas puro ang gas, ang prosesong ito ay halos 100%, 100% na efficient? Ito ang nagpahintulot sa mabilis na pag-ipon ng stellar mass. Kaakit-akit ang mga hinuha na ito dahil hindi nila kailangan na baguhin pa ang mga fundamental na batas
ng pisika o kosmolohiya. Ipinapalagay lamang nila na ang kalikasan sa matinding kondisyon ay nagpapakita ng mas maraming paraan kaysa sa inaasahan natin. Ang problema, ang pag-iral ng mga kakaibang bituin na ito ay teorya pa rin lamang. Kailangan natin ng mas detalyadong spectroscopic data mula sa Webb Space Telescope or Webb upang subukang makita ang pagkakaiba ng liwanag mula sa isang kumpol ng normal na bituin at ng liwanag mula sa isang hypothetical superstar. Isa ito sa mga pangunahing layunin para sa mga susunod na obserbasyon. Pero kung hindi naman sa mga bituin ang ugat ng problema, baka nasa pinakamahiwagang sangkap ito ng universo, ang dark matter, madilim na materya. Sa karaniwang modelo na tinatawag na LCDM, ang dark matter ay malamig, cold. Ibig sabihin, mabagal kumilos ang mga partikulo nito at madaling magsama-sama dahil sa grabidad. Nagiging clumps o halos ito na iba-iba ang laki mula sa napakaliit hanggang sa napakalaki. Ang katangian na ito ang nagtutulak sa bottom-up o hierarchical model ng pagbuo ng galaxy. Pero paano kung ang dark matter ay hindi naman lubos na malamig? Paano kung mayroon pa itong ibang katangian na hindi natin alam? Halimbawa, mayroong modelo ng mainit o warm dark matter. Sa modelong ito, mas mabilis kumilos ang mga partikulo, kaya hindi sila agad nakakabuo ng maliliit na clumps. Sa halip, mas pinipili nilang bumuo agad ng mas malalaking istruktura. Ngunit ang modelong ito ay hindi umaayon sa ibang obserbasyon tulad ng distribusyon ng mga dwarf galaxies, maliit na galaxy, sa paligid ng Milky Way. Mayroon ding mas kakaibang mga ideya. Halimbawa, ang self-interacting dark matter. Sa modelong ito, ang mga partikulo ng dark matter ay hindi lang naghihilaan dahil sa grabidad. Maaari rin silang magbanggaan sa isa't isa, parang mga bola ng bilyar. Ang ganitong interaksyon ay maaaring magpabago sa dinamika ng pagbuo ng halo. Posibleng mapabilis ang pagbagsak, collapse, sa kanilang sentro at maging daan para sa mas mabilis na paglaki ng mga galaxy. May isa pang hinuha na nagsasabing maaaring mabulok, decay, or mag-annihilate ang dark matter na maglalabas ng enerhiya na makaaapekto naman sa mga nakapaligid na gas at sa proseso ng pagbuo ng mga bituin, star formation. Mayroon pang ang ideya na ang dark matter ay hindi lang isang uri ng partikulo, kundi isang buong dark sector na may sariling mga partikulo at interaksyon. Ang problema sa lahat ng hinuha na ito ay napaka-speculative pa nila. Wala pa rin tayong nahuhuling partikulo ng dark matter sa mga laboratorio at hindi natin alam ang mga pangunahing katangian nito. Gayunpaman, ang mga datos na galing sa Webb telescope ay maaaring magsilbing kosmikong collider para sa mga particle physicist. Kung mapatunayan na hindi talaga kayang ipaliwanag ng standard model ng cold dark matter ang mga early galaxies, magiging matinding ebidensya ito na ang kalikasan ng dark matter ay mas komplikado kaysa sa inakala natin. Magbibigay ito ng bagong direksyon para sa mga hinaharap na paghahanap. Ito ang magiging susi, hindi lamang sa hiwaga ng pagbuo ng galaxy, kundi pati na rin sa bagong pisika na lagpas pa sa standard model of elementary particles. Sisirin pa natin ang pinakamalalim na bahagi, ang mismong pinakaunang sandali ng pag-iral ng universo. Ayon sa standard model, matapos ang Big Bang, nagkaroon ng sobrang bilis na paglawak, ang tinatawag nating cosmic inflation. Sa loob lang ng maikling fraksyon ng isang segundo, lumobo ang universo mula sa sukat na subatomic hanggang sa kasing laki ng isang grapefruit. Ang inflation ang nagpapaliwanag kung bakit napakalaki, uniforme, at patag, flat,
ng ating universo. Ito rin ang nagpapaliwanag kung paano nabuo ang mga istruktura. Ang maliliit na quantum fluctuations noong panahong iyon ay umabot sa astronomical na sukat at ito ang naging binhi ng densidad na pinagmulan ng mga galaxy at kumpol-kumpol ng mga galaxy. Ipinapalagay ng Standard Inflationary Model na ang mga paunang fluctuations na ito ay halos pantay na nakakalat sa lahat ng sukat na nagdudulot ng mabagal at hierarchical na paglaki ng mga istruktura. Pero paano kung hindi naging ganun ka-smooth ang proseso ng inflation? Paano kung nagkaroon ng mga kakaibang features or katangian sa inflationary field na hindi lang maliliit na binhi ang nabuo, kundi biglaang nagkaroon din ng napakalalaking binhi ng densidad? Ang mga tinatawag na non-Gaussian fluctuations na ito ay maaaring nakalikha ng dambuhalang napakakapal na rehiyon, super dense areas sa maagang universo. Ang mga rehiyong ito ay nagsimulang mag-collapse ng mas maaga at mas mabilis kaysa sa inaasahan ng standard senaryo. Ito ang posibleng paliwanag kung bakit napakaaga nating nakikita ang napakalalaking galaxy. Hindi sila lumaki mula sa maliliit na nayon, kundi ipinanganak sila sa kosmikong megacity mula pa sa simula. May isa pang ideya na konektado sa posibleng pagkabuo ng primordial black holes, mga pangunahing black holes, noong panahon ng inflation or pagkatapos agad nito. Kung ang density fluctuation sa ilang bahagi ay labis na mataas, ang mga rehiyong iyon ay maaaring mag-collapse diretso sa black holes na nilaktawan na ang pagiging bituin. Ang mga primordial black holes na ito ang maaaring maging mabibigat na binhi na ating binabanggit at nagpasimula ng mabilis na pagbuo ng mga galaxy. Napaka-interesante ng mga hypothesis na ito dahil pinag-uugnay nila ang ating mga obserbasyon sa pinakamalaking sukat ng kosmos gamit ang Webb telescope, sa pisika ng pinakamataas na enerhiya at pinakamaliit na sukat ng inflation. Kung talagang mapipilitan tayong baguhin ang standard na pananaw sa inflation dahil sa data mula sa Webb, magdudulot ito ng revolusyon hindi lang sa kosmolohiya kundi pati na rin sa fundamental physics. Ang problema, napakahirap itong subukan ng direkta. Subalit, ang mga anomalya sa distribusyon ng mga sinaunang galaxy ay maaaring ang dituwirang ebidensya na matagal na nating hinahanap. Ngayon, dumako na tayo sa pinakamatapang, pinakaradikal, at marahil pinakamakapangyarihang hinuha. Paano kung ang ugat ng problema ay wala sa mga bituin, wala sa dark matter, o sa inflation? Paano kung ang problema ay nasa mismong paraan ng pagtatala natin ng oras? Paano kung ang universo pala ay mas matanda kaysa sa ating inaakala? Ang kasalukuyang pagtataya sa edad ng universo, 13.8 13.8 bilyong taon, ay batay sa pagsukat ng bilis ng paglawak nito, ang Hubble constant, at sa pagbabalik tanaw sa paglawak na iyon hanggang sa punto ng singularity. Ang edad na ito ay perpektong umaayon sa edad ng pinakamatatandang bituin sa ating galaksya, sa ilalim ng tinatawag na modelong LCDM. Ngunit paano kung hindi kumpleto ang modelong ito? Iminungkahi ni scientist Rajendra Gupta mula sa Universidad ng Ottawa ang isang hybrid na modelo na naglalayong ipaliwanag ang mga anomalya mula sa teleskopyo ng Webb sa pamamagitan ng pagdodoble ng edad ng universo sa 26 at 7 times 26.7 bilyong taon. Paano ito magiging posible? Pinagsasama ng kanyang modelo ang dalawang ideya. Una, ibinabalik niya ang luma at halos nakalimutang hinuha ng pagod na liwanag, tired light, na iminungkahi pa ni Fritz Zwicky noong 1929. Ipinapalagay ni Zwicky na ang mga photon, mga light particle,
habang naglalakbay sa kalawakan ay nawawalan ng enerhiya na siyang nagdudulot ng redshift. Hindi ito nauugnay sa paglawak ng universo. Ikalawa, ipinakilala ni Gupta ang ideya ng mga batayang konstante na nagbabago sa paglipas ng panahon, evolving fundamental constants, na mungkahi ni Paul Dirac. Sa pananaw na ito, ang mga batayang puwersa ng kalikasan, gaya ng grabidad o elektromagnetismo, ay maaaring magkaiba noon kaysa sa kasalukuyan. Sa modelo ni Gupta, ang oil redshift na ating nakikita ay kombinasyon ng dalawang epekto, ang tunay na paglawak ng universo at ang pagod na liwanag. Samantala, ang mga nagbabagong konstante naman ay nagbibigay daan upang humaba ang panahon ng pagbuo ng galaksya. Sa isang tumandang unibersong tulad nito, ang mga unang galaksya ay magkakaroon ng hindi lang 3 o 4 na raang milyong taon para mag-develop, kundi ilang bilyong taon. Sapat na sapat ang panahong iyon upang umabot sila sa laki at pagkahinog na ating nakikita ngayon. Ang hinuha na ito, siyempre, ay maituturing na isang malaking heresy sa modernong kosmolohiya dahil kinakailangan nitong baguhin ang pinakabuod ng ating pundasyon. Gayunpaman, elegante nitong sinusolusyunan ang problema ng mga imposibleng galaksya. Ang tanong, hindi kaya mas marami pa itong nililikhang problema sa ibang larangan? Bago tayo masyadong madala sa ideya ng isang matandang universo, unawain muna natin kung bakit ang hypothesis ng pagod na liwanag, tired light, ay matagal nang itinanggi ng komunidad ng agham ilang dekada na ang nakalipas. Mayroon itong ilang pangunahing problema na napakahirap baliwalain. Una, kung ang mga photon ay basta na lang nawawalan ng enerhiya habang naglalakbay, ang mga malalayong bagay ay hindi lang dapat nagmumukhang mas pula, kundi maging malabo, kaya na blurry. Ang mga particle or field na nakikipag-ugnayan sa mga photon para mapagod ang mga ito ay dapat sanang nagpapabago sa direksyon nila na nagkakalat, scattering, sa kanila. Gayunpaman, ipinapakita ng mga obserbasyon na ang mga larawan ng malalayong galaxy at quasar ay nananatiling nakakagulat na malinaw na salungat sa karamihan ng modelo ng pagod na liwanag. Ikalawa, at marahil ito ang pinakamatibay na argumento, ay ang obserbasyon sa mga supernova ng tiyak na iya. Ang mga pagsabog na ito ng white dwarf ay itinuturing na perpektong pamantayang kandila, standard candles, para sa mga kosmologo dahil halos pareho ang pinakamataas na ningning peak brightness ng mga ito. Sa pagmamasid sa kanila, napansin ng mga astronomo ang isang nakakagulat na bagay. Habang papalayo ang isang supernova at habang mas malaki ang redshift time nito, mas bumabagal ang mismong proseso ng pagsabog. Ang light curve, kung paano tumataas at bumababa ang liwanag ng supernova sa paglipas ng panahon, ay stretched o parang iniunat sa oras. Ang epektong ito ng pagbagal ng oras, time dilation, ay perpektong ipinapaliwanag ng ideya ng lumalawak na universo. Ang mismong oras sa isang malayong reference frame na mabilis na lumalayo sa atin ay tila dumadaloy ng mas mabagal. Ang hypothesis ng pagod na liwanag ay hindi kailanman maipapaliwanag ang kaganapang ito. Kung hindi lumalawak ang universo at nagpapabago lang ang liwanag, wala tayong makikitang time dilation. Ikatlo, ang spectrum ng cosmic microwave background o CMB. Ito ay tumutugma ng may hindi kapanipaniwalang katumpakan sa spectrum ng isang perpektong itim na katawan, black body. Sa modelo ng Big Bang, natural lang ito. Ang maagang universo ay nasa thermodynamic equilibrium. Sa isang static na universo na may pagod na liwanag, napakahirap ipaliwanag kung bakit ganoon mismo ang hugis ng spectrum
ng CMB. Dahil sa mga ito at iba pang mga hindi pagkakatugma, ang orihinal na hypothesis ng pagod na liwanag ay halos tuluyan ng ibinasura. Sinusubukan ng modelo ni Rajendra Gupta na lampasan ang mga problemang ito sa pamamagitan ng pagsasama ng pagod at paglawak kasabay ng mga nagbabagong constant. Ngunit nananatiling skeptical ang komunidad ng agham. Para tanggapin ang isang revolusyonaryong ideya, hindi lang nito dapat ipaliwanag ang mga bagong datos mula sa web, JWST, kundi kailangan din na nitong hindi sumalungat sa napakalaking dami ng datos na pinagbabatayan ng modernong kosmolohiya. Sa kabila ng pag-aalinlangan, matagal nang umiikot ang ideya na ang standard model na LCDM ay hindi ang huling salita sa kosmolohiya. May iba pang alternatibong modelo na nagtatangkang lutasin hindi lang ang problema ng mga maagang kalawakan, kundi pati na rin ang iba pang mga nakakabahalang tanong tulad ng pagkakaiba sa pagsukat ng Hubble constant. Isa sa pinakamaganda at kakaibang ideya ay ang Conformal Cyclic Cosmology o CCC na iminungkahi ng kilalang physicist na si Roger Penrose. Ayon sa teoryang ito, ang ating universo ay isa lamang iyon sa walang katapusang tanikala ng pagsilang at pagkamatay ng mga universo. Ang pagtatapos ng isang iyon, kung kailan lalaki ang universo hanggang sa maging malamig at walang laman, ay nagiging pagkatapos ng mathematical transformation, ang Big Bang para sa susunod na eon. Sa modelong ito, ang impormasyon mula sa nakaraang iyon ay maaaring tumagas sa ating iyon marahil sa anyo ng dambuhalang primordial black holes na magsisilbing binhi ng mga kalawakan. Hindi naman kinakailangang pinatanda ng teoryang ito ang ating universo, ngunit ipinapahiwatig nito na ang mga panimulang kondisyon nito ay hinubog ng nakaraang siklo. Mayroon ding mga modelo na nagpapahiwatig na ang dark energy, ang mismong L, lambda, ay hindi constant. Posibleng nagbago ang density nito sa paglipas ng panahon. Halimbawa, maaaring nagkaroon ng early dark energy sa maagang universo na nagpabilis sa paglawak at pagkatapos ay nag-disintegrate. Maaaring naapektuhan nito ang bilis ng pagbuo ng mga estruktura. Ang mga modelong ito ay tinatawag na mga modelo na may evolving dark energy or quintessence. Mayroon ding mga pagbabago sa teorya ng grabidad. Baka naman, sa mga cosmological scale, hindi eksaktong ganyan ang paggana ng grabidad tulad ng inilalarawan ng General Theory of Relativity ni Einstein. Ang mga teoryang ito, Ondi, FR gravity at iba pa, ay nagtatangkang ipaliwanag ang mga naobserbahang epekto tulad ng pag-ikot ng mga kalawakan at pinabilis na paglawak nang hindi na kailangang gamitin ang dark matter at dark energy. Gayunpaman, sa ngayon, wala pa ring alinman sa mga modelong ito ang makapaglarawan sa lahat ng cosmological observation ng may kaparehong katumpakan tulad ng LCDM. Ang mga bagong datos mula sa Webb Space Telescope ay maaaring maging puwersa upang mas seryosohin ng mga teorista ang mga alternatibong ito at posibleng makalikha ng isang mas bago at mas kumpletong standard model na sasaklaw sa parehong tagumpay ng dati at mga bago at hindi inaasahang pagtuklas. Bago natin tuluyang ideklara ang isang krisis sa kosmolohiya, isuot muna natin ang balabal ng pag-aalinlangan at tanungin ang sarili. Baka naman may mali lang tayong sinusukat o binibigyang kahulugan. Palaging may lugar para sa pagdududa sa agham, lalo na kapag napakalaking pagbabago ang inaangkin. Una, ang kalibrasyon ng mga instrumento. Ang James Webb Space Telescope ay isang napakakomplikadong aparato. Bagaman, kinakalibrate ito
ng may matinding katumpakan, palaging may posibilidad ng maliit na sistematikong pagkakamali na maaaring makaapekto sa pagsukat ng liwanag o kulay ng malalayong bagay. Halimbawa, kung bahagya nating minamaliit ang dami ng alikabok, dust, sa loob mismo ng mga kalawakan na ito, maaari nating labis na matantya ang kanilang stellar mass o bigat ng bituin. Sinasalo ng alikabok ang asul na liwanag at inilalabas itong muli bilang pula na nagpapamukhang mas luma at mas malaki ang kalawakan. Pangalawa, ang mga modelo ng populasyon ng bituin. Upang matukoy ang masa ng isang kalawakan batay sa kulay at liwanag nito, gumagamit ang mga astronomo ng masalimuot na computer models na naglalarawan kung paanong ang liwanag mula sa milyon-milyong bituin na may iba't ibang edad at komposisyong kemikal ay nagiging isang kabuuan. Nakabatay ang mga modelong ito sa ating pag-unawa sa ebolusyon ng bituin. Ngunit, gaya ng natalakay na natin, maaaring hindi kumpleto ang ating pag-unawa sa mga pinakaunang bituin, yung tinatawag na metal poor. Kung ang mga bituin na ito ay mas maliwanag or mas matagal na buhay kaysa sa inaakala natin, baka masyadong mataas ang pagtatantya natin sa kanilang masa. Pangatlo, ang faktor ng kawalan ng katiyakan or uncertainty. Huwag nating kalimutan na ang pinag-uusapan natin ay mga bagay na nasa sukdulan na ng kakayahan ng ating mga instrumento. Ang mga signal mula sa kanila ay napakahina at palaging may error sa mga pagsukat. Ang mukhang dambuhalang kalawakan ngayon ay posibleng maging isang bagay na hindi naman ganoon ka-ekstremistiko pagkatapos ng mas matagal na obserbasyon at mas detalyadong pagsusuri. Aktibong pinag-aaralan ngayon ng komunidad ng agham ang lahat ng isyong ito. Iba't ibang grupo ng mga siyentista ang nagsusuri sa parehong datos gamit ang iba't ibang pamamaraan at modelo upang alisin ang posibleng pagkakamali. Ito ay isang normal na proseso sa agham at kung pagkatapos ng lahat ng review at cross-check na ito, mananatili pa rin ang anomalya, saka lang natin masasabing kailangan talaga ng bagong pisika. Marahil ay masyadong maaga ang pagpapanik at ang solusyon ay nasa mas tumpak na pag-aayos ng ating kasalukuyang mga instrumento at modelo sa halip na tuluyan itong palitan. Pero may isa pang epekto na malaking salik sa pagbabago ng ating pananaw sa malalayong bahagi ng universo, ang gravitational lensing. Ayon sa General Theory of Relativity ni Einstein, ang mga bagay na may matinding masa gaya ng mga galaxy or kumpol ng galaxy ay nagpapakurbada sa space-time sa paligid nila. Ang liwanag mula sa mas malalayong bagay habang dumadaan sa gravitational lens na ito ay kumukurbada rin ang direksyon, parang ang nangyayari sa liwanag na dumadaan sa ordinaryong salamin na lens. Ang epektong ito ay nagdudulot ng kamanghamanghang resulta. Maaari itong gumawa ng maraming imahe ng iisang malayong bagay, distorting ang hugis nito. Hinahatak ito at ginagawang arc or bilog. At ang pinakamahalaga sa ating usapin, maaari nitong palakasin ang brightness o liwanag nito. Ang gravitational lens ay gumaganang parang natural na teleskopyo na nagpapahintulot sa ating makita ang mga bagay na napakahina ng liwanag kung walang lensing effect. Kaya, posibleng ang mga imposibleng low galaxy na nakikita ng Webb telescope ay hindi talaga ganoon kamabigat or kaliwanag. Posibleng ang liwanag nila ay pinalakas lamang ng isang malaking istruktura na hindi natin direktang nakikita na nasa linya ng paningin, line of sight natin. Ito ay talagang posible. Palaging isinasaalang-alang ng mga astronomo ang posibilidad na ito. Masusi nilang iniinspeksyon ang paligid ng bawat kandidato ng napakalayong galaxy para sa mga potensyal na lens, mga nakikitang galaxy o cluster.
Pero ang problema, ang lens ay maaari ding dark matter lamang, isang kumpol nito, na hindi natin direktang nakikita. Gayunpaman, ang malakas na lensing ay karaniwang lumilikha ng mga malinaw na pagbabago sa hugis, distortion. Marami sa mga imposibleng Mount Galaxy na ito ay walang ganoong distortion. Mukha silang symmetric at balance. Siyempre, may posibilidad din ng weak lensing na bahagyang nagpapalakas lang ng liwanag ng hindi gaanong iniiba ang hugis. May mga pag-aaral na nagpapahiwatig na kung isasama natin ang epektong ito, ang mga pinaka-ekstremong kandidato ay maaaring maging mas compatible sa standard model ng cosmology. Ngunit naniniwala ang karamihan sa mga siyentista na hindi universal na paliwanag ang lensing para sa buong populasyon ng mga kakaibang bagay na ito. Napakarami nila at nakakalat sila sa iba't ibang bahagi ng kalawakan. Hindi malamang na ganyan tayo kaswerte na lahat sila ay nagkataong nasa likod ng gravitational lens. Gayunpaman, ito ay isang mahalagang salik na kailangang maingat na imodelo at isaalang-alang sa pag-aanalisa ng datos upang maihiwalay natin ang tunay na katangian ng mga sinaunang galaxy mula sa mga ilusyong nilikha ng mga cosmic mirage. Ang nasasaksihan natin ngayon ay hindi krisis o ang katapusan ng kosmolohiya. Sa katunayan, ito ang agham sa pinakamahusay at pinakakapanapanabik nitong kalagayan. Ito yung pagkakataon na binibigyan tayo ng kalikasan ng isang palaisipan na hindi natugma sa ating kasalukuyang balangkas at nagtutulak sa atin na mag-isip ng mas malalim, maging malikhain, at magsagawa ng mga pagsubok. Balikan natin ang kasaysayan ng siyensya. Noong huling bahagi ng ika-11 na siglo, inakala ng maraming pisiko na halos kumpleto na ang paglalarawan natin sa universo. Tila na ilarawan na ng classical mechanics ni Newton at ng electrodynamics ni Maxwell ang lahat. Ngunit may natitira pang ilang maliit na ulap sa abot-tanaw, ang problema ng black body radiation at ang resulta ng Michelson-Morley experiment. Ang mga maliit na ulap na ito ay humantong sa dalawang pinakadakilang revolusyon sa pisika, ang paglikha ng quantum mechanics at ng theory of relativity. Posible ang mga imposibleng galaksya na nakita ng Webb Space Telescope ang ating mga ulap sa abot-tanaw sa kasalukuyan. Ngayon, nasa yugto tayo ng pangungulekta ng datos at paglulunsad ng mga hypothesis. Iba't ibang grupo ng siyentista ang nag-aalok ng kani-kanilang paliwanag mula sa konserbatibo hanggang sa pinakaradikal. Ang bawat hypothesis ay dapat mapatunayan. Halimbawa, kung ang problema ay nasa modelo ng mga bituin, kailangan ng mas detalyadong spektra upang mahanap ang chemical na fingerprints ng mga kakaibang bituin. Kung ang dark matter ang dahilan, dapat nating hanapin ang mga bakas nito sa iba pang astrophysical na pangyayari. At kung totoo naman ang hypothesis na mas matanda pala ang universo, kailangan itong magbigay ng mga prediksyon na masusubok, halimbawa gamit ang mga datos mula sa cosmic microwave background or relic radiation. Isa itong proseso na parang pag-iimbestiga ng isang detektive. May crime scene tayo. Iyon ay ang mga hindi inaasahang datos at may mga suspect, ang iba't ibang hypothesis. Ngayon, kailangan nating tipunin ang mga ebidensya at suriin ang mga alibay. Ang bawat bagong artikulo, ang bawat bagong obserbasyon ay isang hakbang sa investigasyong ito. At kahit pa sa huli ay lumabas na simple at digaanong kapana-panabik ang paliwanag. Halimbawa, minamaliit lang pala natin ang dami ng alikabok. Ang mismong proseso ng paghahanap, pagtatalo, at pagpapatunay
ang magpapalakas at magpapalinaw sa ating siyensya. Ngunit kung mapatunayan naman ang isa sa mga radikal na ideya, masasaksihan natin ang pagbabago ng scientific paradigm, katulad ng mga nagawa ni na Copernicus, Newton at Einstein. At ito ay isang hindi kapanipaniwalang kapana-panabik na panahon para maging interesado sa kosmolohiya. Ano ngayon ang susunod? Paano lulutasin ng mga siyentista ang buhol-buhol na misteryong ito? Ang pangunahing susi sa paglutas ay ang mas malalim at mas detalyadong pagmamasid. Ang mga unang nadiskubre ng Webb ay nagmula sa photometry, ang pagsukat sa liwanag ng mga bagay gamit ang ilang filter. Nagbibigay ito ng paunang ideya sa kanilang redshift at katangian. Ngunit para sa tumpak na diagnosis, kailangan natin ng spectroscopy, ang paghihiwalay ng liwanag sa buong spectrum, gaya ng nabanggit na natin. Ang spectrum ay ang mismong medical chart ng isang kalawakan. Sa pamamagitan nito, masusukat ng eksakto ang redshift. Matutukoy ang kemikal na komposisyon ng gas, edad ng populasyon ng bituin, bilis ng pag-ikot, at kung may aktibong black hole ba rito. Sa mga darating na taon, gagastusin ni Webb ang daan-daang oras sa pagkuha ng detalyadong spektra para sa mga pinakakawili-wiling kandidato ng mga naunang kalawakan. Ang datos na ito ay magagamit upang alisin ang maraming haka-haka. Halimbawa, matitiyak natin kung isa itong kumpol ng ordinaryong mga bituin o isa lamang superstar. Masusukat natin ang dami ng metal at mauunawaan kung gaano kabilis nangyari ang kemikal na pagyaman. At masusukat din natin ang bigat ng kanilang mga central na black hole. Bukod kay Webb, darating din ang tulong mula sa iba pang instrumento. Ang mga next generation na ground-based na teleskopyo tulad ng Extremely Large Telescope or ELT na may 40 metro nitong salamin ay makakapag-aral sa mga bagay na ito ng mas mataas pa ang resolusyon. Ang paparating na Nancy Grace Roman Space Telescope ay magsagawa naman ng malawakang pag-survey sa kalangitan. Magpapahintulot itong makahanap ng libu-libong ganitong naunang kalawakan at makagawa ng istatistika na tutulong upang malaman natin ang pagkakaiba ng mga random na pagbabago sa pangkalahatang batas. Samantala, hindi rin nagpapahuli ang mga teorista. Gumagamit sila ng mga supercomputer para gumawa ng mas komplikadong mga simulasyon ng sinaunang universo, kung saan inilalagay nila ang iba't ibang pisikal na modelo na may iba't ibang katangian ng dark matter, iba't ibang uri ng unang mga bituin, at iba't ibang modelo ng inflation. Sa paghahambing ng resulta ng mga simulasyong ito sa totoong datos mula kay Aweb, malalaman nila kung aling modelo ang pinakamahusay na naglalarawan sa realidad. Ito ang sinerhiya ng pagmamasid at teorya. Ang mga obserbasyon ang nagtatanong sa teorya at ang teorya ang nag-aalok ng mga posibleng sagot na maaaring patunayan ng bagong pagmamasid. Nasa simula pa lamang tayo ng landas na ito. Ang misteryo ng mga imposibleng kalawakan ay hindi isang dead end, kundi isang imbitasyon. Imbitasyon upang tumingin ng mas malalim, mag-isip ng mas matapang, at marahil upang tumuklas ng isang ganap na bago at mas kahangahangang universo. Kaya, isummarize na natin ang mahaba nating paglalakbay pabalik sa simula ng panahon. Ang James Webb Space Telescope na isang napakagaling na obra maestra ng inhinyeriya ay tumingin sa nakaraan ng mas malayo kaysa kaninuman at nakita nito ang mga bagay na sa pagkakaalam natin ay hindi dapat nandoon. Nakakita ito ng mga galaxy na ilang daang milyong taon pa lang matapos ang Big Bang ay napakalaki na, napakaliwanag, komplikado ang istruktura at mayaman na sa kemikal na komposisyon.
Ang liwanag mula sa imposibleng nakaraan na ito ay naging matinding hamon sa Standard Cosmological Model na matagumpay namang naglalarawan ng ating universo sa loob ng ilang dekada. Tiningnan natin ang iba't ibang posibleng paliwanag. Baka nagkakamali lang tayo sa mga detalye. Mali ang calibration ng mga instrumento or mali ang modelo natin sa katangian ng pinakaunang mga bituin. Siguro naman, ang sagot ay nakatago sa misteryosong dark matter na mas komplikado pala ang pag-uugali kaysa sa inaakala natin. O baka kailangan nating baguhin ang pinakapundasyon mismo, ang inflation theory na naglalarawan sa pinakaunang saglit ng universo o baka ang mismong edad ng kosmos sa pag-aakalang nagkaroon ng mas maraming oras ang mga galaxy para mag-evolve. Bawat isa sa mga hypothesis na ito ay nagdadala sa atin sa mga bago at hindi pa natutuklasang larangan ng pisika at astronomiya. Wala pa tayong tiyak na sagot at ito ay napakaganda dahil ang mga ganitong misteryo ang nagtutulak sa agham pasulong. Hindi sinira ng James Webb ang kosmolohiya. Bagkus, nagbukas ito ng bagong kabanata na puno ng intriga, debate, at mga pagtuklas sa hinaharap. Nabubuhay tayo sa isang kamanghamanghang panahon kung saan ang mapa ng universo ay binabago sa mismong harap ng ating mga mata. Salamat sa inyo sa paglalaan ng oras sa akin upang tuklasin ang hindi kapani-paniwalang misteryong kosmikong ito. Kung nagustuhan mo ang nakaka-relax na talakayang ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga bagong paglalakbay sa hangganan ng kaalaman. At ngayon, may tanong ako sa iyo. Alin sa mga hypothesis na ito ang sa tingin mo ay pinakapani-paniwala o baka naman mayroon kang sarili mong talagang napaka-wild na ideya? I-comment mo yan sa ibaba at pag-usapan natin. Magandang gabi at sana managinip ka ng malalayong galaxy